Kinwestiyon ng mga abogado ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty ang legalidad ng pag-aresto sa dating punong ehekutibo. Kanina ay naghain ito ng bukod na petition for habeas corpus at ang kapatid nito na si Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema na layong ilitaw ang katawan ng kanilang ama o ibalik ito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng arrest warrant na mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Salvador Panelo Jr., hindi pwedeng batayan ang ICC warrant upang ikulong ang dating presidente dahil wala na itong jurisdiksyon sa Pilipinas. Gumagana rin naman anya ng maayos ang justice system sa bansa. Dagdag naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo Sr., minadali ang paglipat kay Duterte sa International Criminal Court. Hiling ni Kitty Duterte na atasan ng Supreme Court ang mga respondent tulad ni na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Rimulya, PNP Chief General Romel Francisco Marbil at CIDG Chief Nicolas Torre III na agad ilitaw o dalhin ang kanyang ama sa Korte Suprema. Illegal umano ang pagkulong dito at hindi sinunod ang proseso. So yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Magbibigay ng oras, magbibigay ng petsa. Dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Naniniwala ang mag-amang Panelo na may panahon pang natitira upang maibalik sa bansa ang dating presidente. Nasa kustudiya pa niya ng Philippine government ang eroplano na sinakyan ng dating Pangulo. Sa tanong paano kung nasa kustudiya na ng ICC ang dating Pangulo, ano ang gagawin para mapauwi ito ng bansa? Sagot ni Panelo, problema na ng gobyerno yon sapagkat sila ang gumawa ng illegal na akto. I-correct nila ang sarili nila. Samantala sa petisyon ni Mayor Baste, sinabi nito na kahit pa sa ilalim ng complementarity principle ng ICC, hindi nito maaring palitan ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa paghawak sa isang kaso liban na kung hindi kaya o walang interes ang bansa na usigin ang seryosong krimen laban sa sangkatauhan. Hindi rin anya tama ang pagsilbi ng summons sa kanyang ama, lalo na hindi ito nabigyan ng opisyal na pisikal na kopya ng arrest warrant. Napagkaitan din umano ito ng sapat na medical care, karapatan na magbisita at pinilit na bumiyahe na walang otoridad at pahintulot. Para naman sa mga abogado ni Kitty, hindi rin naibigay sa dating presidente ang mga remedyong legal bago siya ibigay sa ICC at malinaw na minadalian nila ang ginawa ng pamahalaan. Madaling araw natanggap kahapon ang red notice ng Interpol at kinagabihan ay agad na itong ibinyahe papuntang The Hague, Netherlands. Dapat anya na magpaliwanag ang gobyerno sa kanilang ginawa. Sila ang lumabag ng batas. Kinuha nila pwersahan ang presidente. Isinakay nila sa eroplano laban sa kanyang kalooban. Dinala nila sa isang bansa. So yung illegal na kanilang ginawa, sinusundan yan. Madali sabi, ang gobyerno ay meron pa rin kasalanan. Kahit saan ka magpunta, you are still bound by your illegal acts. Sa pahayag naman ng Department of Justice, iginiit ni Assistant Secretary Miko Clavano na mapayapa at maayos ang pag-aresto sa dating Pangulo. Nasunod ang due process at tinatrato ang former President alinsunod sa batas para pangalagaan ang kanyang karapatan. Ayon naman sa international law expert na si Attorney Rodel Taton, para sa kanya, wala ng bisa umut na ang hininging remedyo na habeas corpus ng magkapatid na Duterte, pati na ang temporary restraining order na hiningi naman mismo ng dating Pangulo at ni Senator Ronald De La Rosa. Paliwanag nito, ano pa ang pipigilan ng Korte na wala na ito sa Pilipinas. Pero naniniwala siyang re-resolbahin pa rin ng Korte Suprema ang kaso para mabigyang linaw ang maraming isyu. Hindi pwedeng iiwanan natin ng katanungan lamang at hindi nasagot ito ng Korte Suprema or ng ating batas. So it will resolve matters that are brought to it in the exercise of its judicial power. Naniniwala naman si Attorney Taton na kapag titingnan sa panig ng Pilipinas ay insulto ang nangyari na paglipat ng jurisdiksyon o hinahayaan na ang dayuhang mga estado ang lilitis sa kaso ng dating Pangulo. Lumalabas anya na napasailalim tayo ng ICC sa kabila ng hindi na tayo kasapin nito. Iginiit naman ng pamahalaan na ang Pilipinas ay isang malaya o sovereign country at may kakayahan na lilitis at magsakdal ng sarili nitong mamamayan na may paglabag sa batas nito. Maaring pwede natin sabihin na this is an affront attack to the Republic of the Philippines kasi nga parang nagiging subject tayo sa power ng ICC or isang organisasyon na wala naman tayong obligasyon because we are not anymore a member of.